Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, puri ng Panginoon. Bilang pasimula po ng ating mga awiting papuri sa Diyos, awitin po natin ang matamis na dalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa dakilang pagkakataong itong pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Hiniling po namin, Panginoon, na samahan mo po kami hanggang sa kami makatapos ng aming gawain ng pagpuri at pagsamba sa iyo. Niladalangin din po namin, Panginoon, na samahan mo po at patnubayan ang taong gagamitin mo upang magpahayag na iyong banal na salita. Nawa ang kanya sasabihin na hindi manggaling sa kanyang sariling kaisipan, kung hindi manggaling ito sa patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo. Tulungan mo din po ang bawat isa sa amin na may handa ang aming sarili sa pakikinig at pagbulay-bulayan namin ang lahat ng salitang ito upang sa gayoy maisapamuhay namin sa mga araw na darating. Panginoon, samahan mo din po ang mga kapatid namin wala pa dito. Tulungan mo po na sila ay makarating at muli ay makasama namin sa pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ating papakinggan ang nasusulat sa unang Juan, chapter 4, verses 9 to 10. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Umawit po tayong lahat. Awitin natin ang itinaas ako ng pag-ibig. Sa aking kinalalagyan, dagat ng kasamaan, halos di na makuha, umahon sa kampan. Ngunit ang Panginoon sa aking pag
naman sa unang Pedro, chapter 1, verses 15 and 16. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Purihin ang Panginoon. Awitin po natin ang turuan sila. Nang si Jesus ay nasa lupa, siyang guro sa mga, lahat ng turo ay dakila, sa langit nagmumula. Turuan, turuan, ng kabanalan, na ito ang daan tungo sa kalamitan. Nang si Jesus na ay mabuhay, sa tao siya'y nagsaysay, ng alagad ay magaran, sa lahat ng tinakan. Awit po tayo lahat. Turuan, turuan, ng kabanalan, na ito ang daan tungo sa kalamitan. Nang si Kristo ay nangangaral, marami ang nangaakay, dahil sa malinis niyang buhay, na siyang muli ang saktan. Turuan, turuan, ng kabanalan, na ito ang daan tungo sa kalamitan. Turuan, turuan, ng kabanalan, na ito ang daan tungo sa kalamitan. Pakinggan naman po natin ang mensahe na manggagaling sa mga aklat ng mga awit, 118 verse 6 to 7. Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Si Yahweh ang siyang sa akin tumutulong laban sa kaaway. Malulupig sila't aking mamamasdan. Tingnan po natin ang saan man kasama si Jesus. Kasama ni Jesus. Saan man kasama ni Jesus ako, saan man po ang galing ay yayaw, saan man wala siya lungkot talalo, saan man kasama niya ligtas ako, saan man di mabayaan.
Halika't kay Jesus, tayo ay sumunod. Wari ng pagkatakot sa pakikiramon. Tayo'y naninimbing ang tao na karamihan at na magkikilaman na di nagtatawan. Kay Jesus ka sumagi, lakas niya'y gawin. Para kang masasabi sa ilahong langit. Katulad ay isama sa iyong paglalakad ng pakikipaglaban at ng himalisan. Lumayo at magpiling, ituloy ang nais. Pakinggan mo ang tinig ng nangangatawan. Pinupuli ng kanan ang aking nag-iingat na nagbigay ng buhay sa nasa lipinan. Ating pong ihanda mga sarili natin sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami paghihintayin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng maliwanag." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa aking ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay isa." Tayo manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat pong muli sa umagang ito kung kaya't kami po yung muling nabigyan ng pagkakataon na makapagpuri at makapagpasalamat sa inyong banal na pangalan. Dakilang Diyos, salamat po at muli niyo kaming dinala sa inyong dako upang makapakinig, makapag-aral ng inyong mayayamang salita at makapag-alay ng papuring awit sa inyo po, dakilang Ama. Dakilang Diyos, dalangin po namin na sa ikalawang bahagi ng aming gawain ay dinadalangin po namin na ang bawat isa pong nandito sa inyong bahay-sambahan ay bigyan niyo po kami ng bukas na puso at isipan upang lubusan namin maunawaan at matutunan ng mga aral na ipaabot niyo po sa amin. Pinapanalangin po namin, dakilang Diyos, ang lalaking ititindig niyo po sa aming harapan. Nawa po, Panginoon, ay bigyan niyo siya ng inyong karunungan, ng inyong kaalaman, at nawa po ang bawat salitang mamutawi sa kanya mga labi ay tanging sa inyo lamang po nagbubuhat. Dalangin namin, dakilang Diyos, na samahan mo po kami at bigyan niyo po ng kaayusan at kapayapaan ang gawain ito hanggang sa matapos po kami sa aming pagdiriwang sa umagang ito. Ito lang po muna ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine.
story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, vision of God through the words of my song. Angels descending, ring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Praise God. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. At this is our last Sunday po ng September. At salamat po sa Panginoon dahil gayon din na matatapos na po natin ngayong araw na ito ang ating pong series coming from the festivals of the Old Testament. At ito po ay maganda po ang lesson nito para sa atin at ganun din po ang reminder para sa ating pong lahat. So before we go on po sa ating pong message sa umaga pong ito, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw po na ito na iyong binigay po sa aming lahat. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay nakarating po muli dito to worship you sa aming pong mga buhay. At mag-celebrate po, Panginoon, sa pagliligtas mo sa amin pong lahat. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po ang patuloy na nagbibigay ng biyaya sa amin, nag-iingat po sa amin. Salamat po dahil patuloy po naming nararanasan ang iyong pag-ibig. Kaya naman sa umaga pong ito, Panginoon, aming dalangin, bigyan mo po kami ng bukas na puso at isipan upang ang iyong mga salita ay malayang makapasok sa aming buhay. At ito po ay matutunan namin, gayon din ang may sagawa po namin ito sa aming pong mga buhay. Kaya Lord, pagpalain mo po ang bawat isa at ingatan mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung ating pong patuloy na pinag-uusapan, it's all about the feast or festivals of the Old Testament that points out to Jesus.
At yun nga po yung tema po natin, it's all about Jesus. Ano? So yun po yung ating patuloy na sinisiris o pinag-uusapan. And this is the last Sunday for that. At ang ating pong topic sa umaga pong ito ay may title po na Hanukkah. No? So yung Hanukkah, ewan ko po kung narinig nyo na last time, pinag-usapan natin yung Purim, pinag-usapan natin yung ibang mga festivals, but today, yung Hanukkah, yung ating pong pag-uusapan. Ano? So ito po ay isang beses din na mention sa Bible, and that is on John chapter 10. No? Yung pong pagtatalaga ng templo. So yung rededication of the temple, no? Bakit mo tinatalaga? No? Ito po madalas natin ginagawa eh. 'Di ba? Pag may nagpagawa ng bahay, tapos ang tawag natin ay house blessing. But we dedicate that to the Lord, 'di ba? Pag may sanggol, dinadala sa church, papa-schedule kay Sister Yes, ipagpapasalamat. Ang tawag naman doon ay child dedication. Now, pagka naman sa ibang mga bagay, mga sasakyan, 'di ba? Magpapasalamat ka o magpapadedicate ka ng iyong sasakyan. Bakit? That is to give thanks. Ano? Kumbaga, ang pinakang idea natin, bakit natin ginagawa po yun, ay para i-recognize ang blessing, para i-recognize ang kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay. But today, yung Hanukkah, it talks about freedom, it talks about hope. Galing po sa ating pong Panginoon. Galing po sa John chapter 10, and this is a very famous chapter, kasi dito natin sinasabi kapag may batihang Kristiyano, yung John 10:30. Alam mo sabi dun sa John 10:30? Ako at ang Ama ay isa. But what does it mean? Ano ba yung context si Jesus? Bakit niya binabanggit yun? Bakit niya sinabi po yun? So ngayon, titingnan po natin. Now, sabi dito, yung Hanukkah, next slide po. Next po, ayan. Hanukkah, it is called also the Feast of Dedication. Why? Kasi ito po yung commemoration ng bansang Israel o ng buong mga Hudyo, yung rededication ng Second Temple. Diba, nasira yung unang temple, 586. 586 BC, nasira yung temple, tinayo ulit. Tinayo ulit yun. Tapos, after that, nagkaroon naman ng rededication. Mamaya makikita natin ba't ni-rededicate. Ibig sabihin, dinedicate na nung una, nawala yung dedication kay God, ni-rededicate. Di ba? Binalik ulit, i-dedicate ulit. And it is also called the festivals of light. Ilaw. Nakakita na po kayo ng ilaw. Yan. Alam niyo po yung ilaw, yung lighting the menorah. Alam niyo po yung menorah? Tingnan niyo po yung program niyo. May program po ba kayong hawak? Yan po yung menorah. Yung may mga nakatirik na kandila na 8 na iniilawan kada araw. Kaya yan ay 8 araw na selebrasyon. Kaya pag nakita niyo ang image pag sinasabing ikaw ay isang Jew, yung menorah, alam niyo yung tirikan ng kandila na nakaganon? Yan. Yung may mga tayuan ng kandila. Yung po kasi ay iniilawan nila kada araw. So kaya yun ay 8 kandila, kasama yung pinansisindi na isang kandila din. Kaya siya Festivals of Lights. Diba? Festival of Lights. Kaya siya tinawag na ganun. Kasi iniilawan nila yun everyday. Yun po ay 8. Pang-siyam yung hawak mong pangsindi. So, kada araw, isa. Hanggang sa maka8 araw kayo, hindi po nauubos yun. Yun ang paniwala ng mga Hudyo, hindi nauubos yun, hindi namamatay yun. Ayan. That is an 8-day celebration. So, bakit nila ginagawa yun? Why they are doing that? Sabi dito, yung next, they commemorate the liberation from Antiochus IV through the Maccabean Revolt. Alam niyo po yung Maccabean Revolt? Narinig niyo na po yun? Kayo po ba nakabasa ng binabanggit ni Brother Jerry kanina? Nakabasa na po ba kayo nung mga Bible ng Catholic? Anong meron sa Bible ng Catholic? Merong Maccabees. Alam niyo po yung Maccabees? Diyan po galing yun sa Maccabean Revolt. Yung mga Maccabean, sila po yung mga Maccabees, sila po ay grupo ng mga Jew na nagrevolusyon. Naghimagsig sila kay Antiochus IV. Bakit? Kasi si Antiochus IV, siya po ang nagtayo ng pagan worship sa temple ng Jerusalem. So yung mga Maccabean, nagrevolusyon, kinalaban si Antiochus IV. Nanalo sila. So that is why bumalik
yung tinatawag nating Hanukkah at ang tawag nila ay Feast of Dedication. They rededicate the temple to God. They bring back the proper worship at the temple. And they celebrate the light that covers the darkness. Yun po yung idea. Kaya para sa mga Hudyo, it is very remarkable yung Maccabees. Kasi that is their revolution. Paano nila tayo po ba mga Pilipino, paano natin nakamit ang kalayaan? Di ba? Nag-revolution din eh. KKK. Kay Andres Bonifacio. Di ba? Ganon din ang ginawa. Yung mga Hudyo, ganon din. Para makuha nila yung kanilang dapat sa kanila, which the temple, to dedicate the worship to God, ganon ang ginawa nila. Kaya ngayon, titingnan natin, what is the connection of the Hanukkah, festivals of dedication, festivals of light, festival of lights, kay Jesus Christ? Ano ba ang connection? What does it mean? Bakit binabanggit ni Jesus yung John chapter 10, on that particular celebration, bakit tinalakay niya yung Hanukkah? Bakit niya binigay yung idea ng Hanukkah sa John chapter 10 dun sa mga Hudyo na nandun? Bakit? Ito po ang unang bagay na gustong ituro sa atin ni Jesus. Number 1 is freedom. Bakit po? Ang sabi ng verse, taglamig na noon at kasalukuyan pinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. So basically, ito pong month na ito para sa atin, sa panahon natin ngayon, this probably bare months. Taglamig eh. Di ba? Naglalamigan ng panahon eh. Ay madilim sa kanila noon. No, sabi diyan, habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami paghihintayin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng maliwanag. Sabi ng mga Jew, we're still waiting dahil nga under tayo ng Roman government, napapahirapan tayo, naargabyado ang mga Hudyo, sinasabi mong ikaw ang Christ, hanggang kailan mo kami paghihintayin? We're seeking for freedom para makalaya sa kapangyarihan ng mga Romano. Kaya nung dumating si Jesus on that particular feast, pista ng pagtatalaga, sinabi niya, ako ang kalayaan nyo. Na hindi matanggap ng mga Hudyo kasi ang idea nila kay Jesus, kagaya ng Maccabean revolt, na nagkaroon ng revolution. The Jews were expecting Jesus to start a revolution. Kaya hanggang ngayon, yung mga Hudyo hindi pa rin naniniwala, yung karamihan sa kanila. Ayaw nilang maniwala kay Jesus. Why? Because their idea of Christ ay revolusyon ang gagawin. Digmaan ang gagawin. Pero hindi ganon ang binigay ni Jesus. Hindi ganon ang tinuturo ni Jesus. Kasi ang tunay, ang kalayaan ng buhay ay nakay Kristo. Yun yung sinasabi niya. Nasabi niya sa mga Hudyo, sabi ng mga Hudyo kay Jesus, nag-aantay kami, ang tagal ko ikaw ang Christ, sabihin mo na. Kasi hindi kami makalaya. But you know what, mga kapatid? Ang tunay na kalayaan ng buhay natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Jesus is the light of the world that brings freedom. So kung yung buhay mo ngayon may umaalipin sa'yo, alipin ka ng kung ano man sa buhay mo ngayon. Alipin ka ng kasalanan, alipin ka ng pride, alipin ka ng selfishness, alipin ka ng galit, alipin ka ng anumang bagay sa buhay mo. Alipin ka ng pera, alipin ka ng tao, alipin ka ng kung sino man. Kailanman di ka makakalaya dyan unless you have Jesus. Amen? Unless you have that light that brings freedom, and that is Jesus. Kaya yung mga Hudyo, di makalaya. Kasi inaakala nila revolution. But Jesus is telling different thing. Sabi niya, Jesus is the light of the world that brings freedom. Anong sabi ni Jesus Christ sa John chapter 8? I am the light of the world. And that light means freedom. Kaya po mga kapatid, gustong ipaalala ng Panginoon sa atin, Jesus is the hope for all the people. Marami pong tao ang lumalakad sa kadiliman.
Marami pong tao ang hindi makalaya. Maraming tao ang alipin. Maraming tao ang nahihirapan kasi hindi makaalis sa kadiliman ng buhay. Maraming tao ang nawawalan ng pag-asa. Maraming tao ang hindi makasumpong ng liwanag sa kanilang buhay. At maaaring tayo ngayon na nandito sa church. Maaaring tayo yung mga taong wala ng pag-asa sa buhay din. Except dun sa mga taong nasa labas at wala sa Panginoon. Maybe some of us are hopeless. Maybe some of us ay nasa darkness. Mga kapatid, sinasabi ni Jesus para sa atin na siya po ang pag-asa ng ating pong buhay. Hanggat nandyan po ang ating Panginoon, may liwanag at may pag-asa ang buhay natin. Kaya nga ang sabi dito, accept Jesus and experience freedom. Para sa mga Hudyo, binabasa natin sa John chapter 10, hindi sila talaga malaya. Kasi nagagalit sila kay Jesus. Sabi nila, kung ikaw talaga si Christ, sabihin mo na sa amin ng maliwanag kasi hindi namin maintindihan. We're expecting something, pero hindi mo naman ginagawa, and then you are claiming that you are the Christ. Pero hindi ka naman nakikipaglaban. Hindi ka naman nakikipagdigmaan. Kasi ang freedom ni Jesus is having that personal relationship with Him. Kaya kung may personal na relasyon ka kay Kristo, malaya ang buhay mo. Amen? Malaya ang buhay mo. Kaya wag mong hayaan na maging alipin ka ng kasalanan sa mundong ito. Wag mong hayaan na maging alipin ka ng ibang bagay, kundi maging malaya ka sa piling ng ating pong Panginoon. Manatili kay Jesus upang manatiling malaya. Yun ang connection kay Jesus ng Hanukkah, ng Feast of Dedication, Festival of Lights. Freedom. Kaya po mga kapatid, pahalagahan po natin ang kalayaan kay Kristo. Kasi kailanman, hindi po yan maaagaw sa atin. Number 2 is the truth in Jesus. What does it mean? Yung Hanukkah, it is the light. Festival of light or lights. At yung light, that is the truth. Sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So basically, sabi ni Jesus, alam nyo naman nakita nyo na lahat, pero ayaw nyong maniwala. Na-experience nyo na lahat ng ginawa kong pagpapagaling, lahat ng ginawa kong miracle. Kaya lang, the problem is, hindi naniniwala ang mga Hudyo kay Jesus. Kaya maraming tanong sa buhay ng mga Jew, nakaharap ni Jesus by that time, dahil hindi naman sila naniniwala sa ginagawa ni Jesus. At minsan, alam nyo, malaking problema sa atin, kaya hindi natin makita yung katotohanan. The problem is, hindi tayo naniniwala ng lubusan kay Jesus. Yes, we know Him. Alam natin si Jesus ang namatay for us. Alam natin siya ang ating tagapagligtas. But do you believe in the Lord Jesus? In all aspect ng buhay? Naniniwala ka ba sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo? Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, naniniwala ka ba na siya talaga ang katotohanan? And that light, the light reveals what is the truth. Kasi ang sabi niya, I am the light of the world. Anong sabi ni Jesus? Sa John chapter 8, 32, and the truth will set you free. Who is that truth? That is the light. That is Jesus. Kaya merong light. Kaya festival of lights. Kasi that will reveal the truth. Kaya po mga kapatid, ang tunay na tupa ni Jesus ay naniniwala sa katotohanan. So kung ikaw ay tupa ni Kristo, at si Kristo ang kaisa-isa nating pastol,
at tayo ang kanyang mga tupa, dapat naniniwala tayo sa kanya. Amen? Kasi kung hindi ka naniniwala kay Jesus, baka hindi ka talaga tupa ni Jesus. Kung nag-aalinlangan ka kay Jesus, kung hindi mo pinangahawakan ang relasyon mo kay Jesus, kung hindi mo kinikilala si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay, baka hindi ka talaga tupa ni Jesus. Baka iba ang ating pastol. Kasi ang tunay na tupa ni Jesus ay naniniwala sa katotohanan. And the shepherd-sheep relationship is like this. Nakikinig. Nakikinig po ba tayo sa Panginoon? Pinapakinggan ba natin ang sinasabi ni Lord? O baka pag nanalangin ka, pag nag-pray ka, siyempre nakikinig si Lord sa'yo. Pero yung sinasabi ba ni Lord sa'yo, naririnig mo? Pinapakinggan mo? Baka mamaya gusto mo, ikaw lang pinapakinggan ni Lord eh. Tapos pag si Lord ang nagsalita sa'yo, ayaw mo pakinggan. Kasi ayaw mong gawin yung sinasabi niya. Hindi po pwedeng ganun. Because that is the shepherd and sheep relationship. Hindi pwedeng tupa lang ang nagsasalita. Kailangan yung pastol nagsasalita din at pinapakinggan din ng mga tupa. Pangalawa, nakikilala. Kilala niyo po ba kung sino ang pastol natin? Si Jesus. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Siya po ang kaisa-isa at tunay nating pastol. At wala nang iba. Kailangan kilala po natin siya. Hindi po dapat natin siya kinakalimutan. Pangatlo, the shepherd and sheep relationship, they obey. Sumusunod. Dahil nga nakikinig ka, dahil nga kilala mo siya, kailangan marunong kang sumunod. Eh yung mga audio, hindi naman nila kilala si Jesus eh. Pero tayo, na mga Kristiyano, kilala natin ang ating pong Panginoon. Because Jesus is the true leader. He is the good shepherd. The good shepherd and faithful to His flock. Kailanman, hindi po mababago ang katapatan ni Jesus para sa ating lahat. That is the truth na kailangan mong panghawakan. Kaya po ipamuhay natin ang katotohanan at alisin ang kawalan ng paniniwala. Mga kapatid, ito po yung paalala. Ito po ang reminder sa atin ng Panginoon na ipamuhay natin ang katotohanan galing kay Jesus. At kailanman, siya po ang mananatiling katotohanan at tunay na pastol ng ating pong buhay. He is the fulfillment of this festival, the Festival of Lights. Dahil yung liwanag ang nagpapakita ng katotohanan sa ating pong mga buhay. Number 3, Hanukkah, it talks about eternal security in Jesus. Ngayon, sinasabi ni Jesus Christ, doon sa mga Hudyong kausap niya, ang sabi niya, sa verse 28-30, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Yung mga tupa na nakikinig sa akin, sabi ni Jesus, yung mga tupa na nakikinig sa akin, yung kilala ako at yung sumusunod sa akin, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama, ang siyang nagbigay sa kanila sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. In connection to verse 28 and 29, sabi ni Jesus, I'm talking about the Father. But in verse 30, I and the Father are one. I'm talking about myself. Sabi ni Jesus, kailanman di kayo mawawala. Kailanman di kayo maaagaw. Kailanman di kayo mapapahamak. Kasi sa akin, kayo ay safe. Kayo ay secured. Sabi ni Jesus. Kaya ngayong Hanukkah, it talks about freedom. It talks about the truth. It talks about eternal security. Dahil kapag na kay Jesus ka, sigurado ang iyong buhay. Kasi ang iniisip ng mga Hudyo, the Jews think that they were secured in the idea of Hanukkah. Bakit? Kasi iniisip nila, ito yung commemoration natin ng kalayaan natin eh.
Kailangan natin panghawakan ito. Nung dumating si Jesus, He was the fulfillment of Hanukkah, of the Festival of Lights. Kung safe kayo sa idea nyo sa Hanukkah, sabi ni Jesus, mas safe kayo sa akin. Ligtas at safe ang buhay natin. Life is secured in Jesus. Amen? Dahil kay Jesus, mga kapatid, lahat po tayo papasok sa langit. Hindi ka pa ba safe nun? Nag-aalinlangan ka pa rin ba? Dahil kay Jesus na namatay sa krus, papasok ka sa langit. Dahil kay Jesus na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, may buhay tayo na walang hanggan. At hindi yun maaagaw sa atin. Hindi tayo mapapahamak dahil alam natin na ang Panginoon ay nasa ating mga buhay. Kay Jesus ay mayroong buhay na walang hanggan. At wala na pong iba. Kahit paanong pagpapagal natin dito, lahat po yan matatapos. Lahat po yan mauubos. Lahat po yan mawawala. Na hindi naman masama para sa atin bilang nabubuhay na tao sa mundong ito. But when we talk about eternal security in this life, it talks about Jesus. Na kailangan natin ng ating Panginoon para magkaroon tayo ng tinatawag nating buhay na walang hanggan. Ang sabi ng John 4:6 o John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Sabi ni Jesus sa John 4:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Wala pong iba na magbibigay ng seguridad sa buhay nating ito, kundi ang ating Panginoon. Mga kapatid, we cannot save ourselves and we need Jesus. Amen? Hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili para sabihin mong papasok ka sa langit dahil sa sarili mong effort. No. Wala tayong ginawa para mailigtas at maipasok ang ating sarili sa langit, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Kaya po mga kapatid, manatili kay Jesus dahil sa Kanya ay ligtas ang buhay. Kaya po huwag kayong alis kay Lord. Huwag niyo pong iisipin na porke ang hirap ng buhay natin dito sa mundong ito, ang dami nating pagsubok na pinagdadaanan ay sapat na dahilan yun para iwan natin si Jesus. Lalo mo lang ipinapahamak ang sarili mo. The more na nahihirapan ka, mas lalo ka dapat nananatili sa Panginoon. The more na nagkakaproblema, the more na sinusubok ang buhay, the more na dapat nananatili ka sa Panginoon. Why? Dahil sa Kanya ay ligtas ang buhay. Safe, secured ang ating buhay sa ating pong Panginoon. Kaya po bilang paalala sa atin, Jesus Christ, always remember this, mga kapatid. Spiritual deliverance and dedication of the heart. Freedom sa ating spiritual na buhay. At kailangan nating i-dedicate yung ating puso sa Panginoon. Speaking of Hanukkah, Feast of Dedication, kailangan nating i-dedicate ng buong buo ang ating buhay sa Panginoon. Because Jesus Christ, He is our Hanukkah. Siya po ang ating liwanag, siya ang ating pag-asa. Kaligtasan, kalayaan, liwanag at pag-asa ng buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya po sana, sa buhay natin, manatili tayo sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito na iyong pinakalob po sa aming lahat. Salamat po sa paalala mo po sa amin tungkol dito po sa Feast of Lights, o Festival of Lights, Feast of Dedication, sa Hanukkah. Salamat po. Because it talks about our freedom. And it points back to you. Kasi yung kalayaan namin sa iyo nang galing.
yung katotohanan na ikaw, at yung seguridad ng aming pong buhay ay ikaw din, at wala nang iba. Kaya Lord, salamat po, dahil alam namin na sa buhay namin ito, wala kaming kailangan, wala kaming kayang gawin, at ang kailangan lang po namin ay kilalanin ka ng lubos sa aming pong mga buhay. Kaya Lord, salamat po, dahil alam namin na ang mga bagay na ito ay may kabuluhan dahil ito po ay para sa iyo at hindi para sa aming sarili. Kaya Lord, ingatan mo po kami. Pagpalain mo po kami na iyong mga anak. Tulungan mo po kami na manatiling malaya, manatili sa katotohanan, at kumapit sa pag-asa ng kaligtasan na ipinagkaloob mo po para sa amin. Kumapit kami sa pag-asa ng buhay na walang hanggan na sa iyo lamang po nanggaling. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa oras pong ito ay awit po tayo ng ating invitation song, ng ating altar call. At kung meron man po tayo mga kasama sa umaga pong ito, na ninanais tanggapin ang ating Panginoon sa kanilang buhay. Narinig po natin ang mensahe. Narinig po natin ang salita ng Diyos. Na kung meron man pong magbibigay sa atin ng kalayaan, magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At kanino nang gagaling ang katotohanan ay walang iba kundi sa Panginoong Hesus. Kaya kung meron man tayong kasama sa umagang ito na gusto kilalanin ang Panginoon sa kanyang buhay, si Jesus sa kanyang buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Kaibigan, lumapit ka dito sa unahan at tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. Manatili po tayo nakatayo sa pag-alaala ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon.
Sa mga oras pong ito ay muli po nating ipaganda ang mga sarili natin sa ating banal na hapunan. Pakinggan po natin ang kanyang mga banal na salita. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong sinugo ko ng amang buhay ay ako'y mabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya'y mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanpaman. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat pong muli sa pagkakataon na kami po ay makapagunita ng kamamatayan sa Krus Kalbaryo ng aming Panginoong Jesucristo para sa katubusan po ng aming mga kasalanan. Salamat po, dakilang Ama, at patuloy niyo po kami pinagkakalooban ng mga pagkakataon upang makapanumbalik sa inyo. Dalangin namin, dakilang Diyos, na kami po inyong patawarin sa aming mga kasalanan. Kung natagpuan niyo man po kami nagkulang, dalangin po namin na kami po inyong ipatawarin at pagkalinisin buhat sa bahay dungis ng kasalanan ito. Pagkalooban niyo po kami, dakilang Diyos, na matatag na pananampalataya upang makapamuhay po kami ng karapat-dapat at naayon sa inyong kalooban. Panginoon, bago po namin tanggapin ng inyong banal na katawan at dugo, dalangin po namin na samahan niyo po ang bawat isa upang masiyasat namin ang aming mga sarili at ang magkagayon, dakilang Diyos, ay kami po ay maging kalugod-lugod po at malinis sa inyong hapag. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy namin gunitain ang aming kaligtasan at pahalagahan po ito sa pinagkaloob niyo sa amin. Panginoon, dalangin namin na pagpalain niyo po ang magsisitanggap ng inyong banal ng katawan at dugo, at pagpalain niyo rin po ang tinapay at pagpalain niyo po ang saro. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Tayo po yung magsitayo. Atin ang pakinggan ang sinasabi sa Gawa 20:35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang nagsabi, lalo pang mapalad na magbigay kaysa tumanggap. Purihin tayo sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang banal na salita. Tipan ni Jesus na Ama, tibay ko sa pananampalataya. Ang buhay ko'y nasa liwanag niya, lagi sa pangako'y nasa. Masagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Ako'y sa tipan niya'y tiwala. Ang pangako niya sa taong tapat, sa kabutihan ng Diyos magagana. Tiwala akong lagi at panatag, natatamuin ko ang galang. Masagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Masagana, ako'y sa tipan niya'y tiwala. Masagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Masagana, ako'y sa tipan niya'y tiwala. Palamoy siyang ibigay sa aming pag-iwalay. At kami iyong pagpayasan sa aming tahanan. Jesus, wag mo kong tulutan na maulog sa kasahan. Pagkos palayong pagkatang sa aming pag-iwalay. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na naging kabahagi kami ng pananambahang ito. Papurit pa salamat ang muli naming binabalik sa inyo sa bawat salita na ibinigay niyo po sa amin na nagpapalakas sa amin na kayo Panginoon kailan paman sa gitna ng kadiliman ng sanlibutan ito, kadiliman din sa aming mga sarili-sariling buhay Panginoon, kayo po ang aming liwanag, kayo po Panginoon aming kalayaan, kayo Panginoon ang aming tanging pag-asa sa gitna ng kawalan, sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok at sa gitna ng mga karamdaman. Aming Amang Diyos, kami nagpapasalamat sa patuloy na ibinibigay niyo po sa aming patnubay at gabay, sa aming lahat na naging kabahagi sa pananambahang ito, maging ang mga mahal namin sa buhay, maging mga kapatid namin sa iba't ibang dako. Tunay po na nagpapasalamat kami sa bawat isang biyaya, maging mga pagsubok na nagpapatibay sa amin. Salamat po sa lahat ng pagkakataon na dinidinig ninyo ang aming mga pagsamo. Salamat sa lahat ng pagkakataon na kami patuloy ninyo po, Panginoong, pinapatawad
At patuloy niyo kami binibigyan ng bagong pagkakataon at pag-asa na may tuwid ang mga sarili namin sa harap ninyo, Panginoon, maging sa aming mga kapwa-tao. Tulungan niyo, Panginoon, kami na sa oras mong ito, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya, ang tibay nito. Tulungan niyo po kaming makapamuhay na may pag-ibig sa kapwa, na hindi makasakit at makasama sa kanila. At patuloy kaming kumapit sa buhay na pag-asa na walang ibang tutugon sa lahat ng mga bagay na ito na hinaharap namin, kundi tanging kayo at kayo lamang, Panginoon, ang aming katugunan, ang aming kasagutan. Kaya sa oras mong ito, Panginoon, maraming salamat po sa lahat-lahat ng biyaya at maging sa mga offerings na binigay niyo po sa amin. Tulungan niyo, Panginoon, na ito ay mapagyabong pa namin sa lahat-lahat ng mga gawain at mga ministries ng Iglesia rito sa Liliw, maging sa ibang dako. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat isa na narito. At pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran namin sa darating na buong sanglinggo, sa aming paghahanap buhay, sa aming mga kalusugan, sa anumang haharapin namin, Panginoon. Alam namin na marami sa amin na nabibigatan, marami sa amin na may mga pagsubok pang pinagdaraanan, marami sa amin, Panginoon, ang meron pang mga kakulangan na nagkukulang at nagkakasala. Pero kayo pa rin, Panginoon, ang siyang tutugon, papatnubay, at patuloy na hindi magpapabaya sa aming lahat. Kaya sa mulit-muli po, sa aming pag-uwi, kayo ang siyang gumabay. Ang pananampalataya po namin na hinihiling namin na ibigay niyo po sa amin ng kalakasan, lalo tigit sa lahat sa aming mga tagapangaral, sa aming mga tagapanguna. Lagi po naming isipin kung ano ang kaya namin gawin para sa inyo, at huwag naming isipin, Panginoon, ang hindi namin kaya para sa inyo, sapagkat alam namin, Panginoon, pupunuan niyo po, Panginoon, lagi ang aming mga kakulangan. Kaya sa mulit-muli po, dalangin namin ng pasalamat sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin sa nagdarang bagyo. O aming Panginoon Diyos, salamat po sapagkat miniloob niyo po na ang bawat sa amin ay maging ligtas, at sa mga higit na nangangailangan naman ng inyong tulong, kami sama-samang nakikidalangin sa kanilang mga pangailangan. Sa mulit-muli po, aming Amang Diyos, dalangin namin ang kapayapaan ng buong sandaigdigan, ang kaligtasan ng lahat, at ang patuloy na pagkakataon na gamitin namin ang buhay na ito na maglingkod pa rin sa inyo. Muli po, Panginoon, yun na lang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at ang kapayapaan buhat sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliw Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.